Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, ang vlog natin ngayon, ang topic natin, hindi po car aircon mga ka-vloggers. Meron na naman akong gagawin doon sa aking paboritong sasakyan. Mga ka-vloggers, welcome po sa aking channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Matagal-tagal na siyang nagpahinga. Kumbaga, sige lang ang gamit ko. Hindi na siya fix or repair daily. Months na ang inabot mga ka-vloggers mula nung nagawa ko po yung panel gauge ko, no? Saka yung alternator. So ngayon mga ka-vloggers, dapat sana hindi ko na ipa-vlog to kasi napanood na ninyo nung nakaraan yung vlog ko tungkol sa pinaggagawa ko nga po yung ating rubber cap, no? So hindi ko na sana gagawing vlog to, kaya lang naisip ko, gusto ko rin i-share sa inyo, gusto ko mapanood ninyo at malaman nyo, magkaroon kayo ng idea kung paano ba gumawa ng mga clutch. Kasi marami sa inyo pagka paggawa na lang, hindi nila alam kung paano pag DIY o kunyari on the spot nangyari din sa inyo yung nangyayari sa mga sasakyan ko, kaya nga iniisa-isa ko i-vlog yun dahil gusto ko may idea kayo mula do sa ginawa ko noon yung sa Avanza ng anak ko. Salamat po sa mga nanood sa inyo, napakarami po ng ating mga naging views na mga subscribers dyan. Salamat ng marami at marami kayong natutunan, nakikita ko sa mga comments, no? Ngayon mga ka-vloggers, ganito kasi binlog ko na nga noon to yung aking clutch. Una nangyari noon dito kay Everest, no? Na laging lumulusot. Sinabi ko na sa inyo, pinakita ko pa nga yung mga rubber cap noon na nagkabutas na, mahihina yung mga nabibiling replacement So ginawa ko, bumili ako ng assembly. Ayan, tingnan po ninyo dyan. Yung primary at secondary. So tagal-tagal na yan, parang February pa yan So mula noon, wala na akong problema sa clutch. Pero mga siguro mga 2 buwan na yung nakakalipas, nagsimulang nakita ko po yung pinaka-container, yung lagayan ng fluid, nagkakaroon na naman ng itim. Ibig lang sabihin, hindi black oil ng car aircon na, nalulusaw na naman o natutunaw na naman yung rubber cap. Kumbaga, pasira na naman. So, okay lang. Hindi pa naman siya malala. Nagamit ko pa siya ng halos 2 buwan. So, nitong nakakaraan, mga ka-vloggers, bumalik na naman yung kanyang problemang yon. Na kapag inaapakan ng mga nakakaraan, maingay, maakyat. Pag inaapakan, minsan nararamdaman mo yon na parang hindi bumabalik, hindi na normal. Noong una bumabalik pa naman yung pedal, okay pa. Pero, nung nakaraang mga ilang araw, pag-apak mo, yun na, umiipit na naman yung rubber cap doon sa loob ng master, dito sa may primary yan So, nakakainis kasi, siyempre, pinalitan mo na nga ng bago, di ba? Gumastos ka na. Hindi nga lang original ng Ford. Hindi ko alam kasi kung nakakabili pa ng ganon, tsaka hindi natin kaya yung value nun, yung halaga nun. So, dito lang tayo sa mga replacement. So, inuulit ko ulit, hindi kasalanan to ng Ford dahil ang pinapalit ko lang kasi mga puro replacement So ito, nagamit ko siya mula February, siguro mga 8 buwan na yan. Ngayon nga, gaya ng sinabi ko, umiitim na naman at nangyari na naman na parang pag inapakan mo yung pedal, nagsimula yun na parang nakaapak ka pero tumatakbo pa yung sasakyan, nakadiin ka. So pag bitaw mong gano'n na merong parang mararamdaman ka na parang umipit yung goma tapos balik, pag bomba mo uli, yun, meron na naman. So ngayon, huli, pag apak mong gano'n, wala na. Hindi siya lusot. Kaso, hindi bumabalik, umiipit na naman ang rubber cap. So gusto ko lang ipakita sa inyo mga ka-vloggers, yung gagawin ko
At ipakikita ko rin sa inyo kung ano yung ibang napalitan ko na rito sa mga rubber cup. Ito po kasi, tingnan nyo ito mga ka-vloggers. Ito yung nakaraan, no? Yung umiipit. Alam ko, nakita na ninyo to. Yan, no? Yung mga portion na to, umiipit po yan eh. No? Yan, no? Yung gomang to, parang pagka bumukas yan na ganon, na tumulak ng ganon, iipit na to. Ganon siya. Tapos may ipit na doon sa loob. Sa may piston niya ron. So, ayaw bumalik ng pedal. Ito po yon. So mga ka-vloggers, nakukonsume na ako. Hindi ko na malaman kung mahina ba yung mga rubber cup ng mga nabibiling yan, or masyadong matapang ba yung brake fluid. So sa tagal-tagal kasi, iisa lang sana ang ginagamit kong brake fluid. Pero may nag-suggest na isang kaibigan, subukan ko yung isang brand, no? Ito nga yung puti, no? Ito. Pakita ko lang sa inyo Ito ang gagamitin natin ngayon. Titingnan ko rin Ito, yung National, mga ka-vloggers sana tumagal naman siya. Maganda rin yung isa mula yun naman ang gamit ko. Kaya lang, nung mga nakakaraan, hindi ko alam ba't parang laging natutunaw yung aking mga rubber cup. Parang ang tapang ng fluid So susubukan ko tong isa. Hindi dahil sa hindi maganda isa. Maganda yun Kaya lang siguro yung mga rubber cup, hindi siya compatible doon. Mahihina itong mga goma. Parang mga, alam nyo na, gawang inchik na naman. Na namamaga. Sandali lang, sira. Pero kung original ilalagay mo, at yun nga ang hinanap ko, mga ka-vloggers. Pinilit ko maghanap sa Lazada ng Seiken. Yun ang pinaka-original Inuulit ko. Dito sa atin sa Pilipinas, di ko alam, yung mga American car Pero sa atin, subok na subok ko yung Seiken na brand ng mga rubber cup. Wala lang ako makita na nakakaraan dahil buong kit sana replacement kit ang ginahanap ko. Pero nitong huli, nakakita ko 5.8 kasi ang sukat nung cylinder ng mga primary nung Everest, no? Iba-iba yan Sa Everest 5.8. Nakakita ako, mga ka-vloggers, swerte. Meron palang Seiken Philippines. Ayan umorder ako, mga ka-vloggers. Ayan tingnan sa gilid. Hindi nga lang makakabili ng isa-isa. Siyempre, mas kailangan ko marami. Magkano lang? 400, di ba? So, ito na siya, mga ka-vloggers. Ikakabit ko pa lang ito. Seiken. Ito ang original talaga na Japan, mga ka-vloggers. Ayan, nakasulat naman. Nakita nyo. Na nabibili nga dyan sa Seiken Philippines. At, ang maganda sa kanya, ito yung isa, hindi ko pa nakikakabit to. Para masabi nyo, original talaga yan, mga ka-vloggers, ilawan ko. Kung pagmamasdan ninyo, may mga lettering sa loob yan, itong rubber cup, mga ka-vloggers, ayan tingnan ninyo, ayan may mga sulat do sa loob, ayan original talaga yan, genuine. May mga lettering na naka-emboss do sa loob, hindi pintura yan Tsaka, makita ninyo yung size niya, talagang malapad. Hindi katulad nitong, bumili kasi ako noon Ito po, mga ka-vloggers, yung dating master na nakakabit doon Ito yung kanyang piston tinanggal ko na nga to dahil nagpalit nga ako So, bumili lang ako noon ng isang replacement kinuha ko lang, mga ka-vloggers mag-iba yan kinuha ko lang po dito, mga ka-vloggers, yung kanyang goma 5.8 din to na namagaring kagad noon. Ayan ito nga yun, namaga. At saka wala man lang kahit anong nakasulat dyan sa loob niya. Pagmasdan po ninyo, kumbaga wala kahit saan wala nakasulat dyan. Kahit sa likod walang nakasulat sa goma kung anong klaseng goma to. At hindi katulad nito Seiken. Ito, tingnan nyo yung loob niya, marami 10 ang laman niya, mga ka-vloggers. So marami ka pang pampalit dyan. Ayun puro bago, ang dami. Pero alam ko pag naikabit ko tong isa lang dito, solve na to.
At ito, tingnan nyo mga ka-vloggers, oh. Ang pagkakaiba niya dito sa Japekik siguro o ano to. Tingnan nyo. Ang layo. Pareho silang 5'8", ha. Oh. Sa height, iba. Oh. Ayan, oh, sa lapad. Oh. Tsaka ibang-ibang gawa mga ka-vloggers ng Seiken. Number 1 talaga ang Seiken Philippines. Seiken, hindi Seiken Philippines, ha. Seiken ng Philippines, ang distributor sa Philippines. Pero Seiken Japan yan mga ka-vloggers, ha. Ibang-iba yan, no? Parehong-pareho na sila. Tingin ko titino na yung Everest natin pagdating sa rubber cup. Ayan, no? Tingnan niyo yung gilid, oh. Oh, ang layo, oh. Di ba? Lapit natin din sa kanto. Oh. Ibang-iba, di ba? Oh. So, mga ka-vloggers, kakalasin ko muna yung nakakabit doon. Bagong master yun, eh. Bago po yun. Yung primary master doon. Aalisin ko, papakita ko sa inyo. At titignan natin yung rubber cup kung ano nangyari doon sa loob nun. At hanggang sa panoorin po ninyo mga ka-vloggers. Basta maraming salamat. Ngayon pa lang, hindi ko pa man ikakabit sa Seiken Philippines. Napakaganda at may nabibili pa lang isang yung piyesang 5'8" na napakarami rubber cup sa loob. 400 lang. Salamat po sa inyo. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako dahil subok ko yan, eh. Wala lang ako makita noon pa. So ngayon mga ka-vloggers, gagawin ko, alisin ko nga yung primary master doon, no? So ano mga kailangan natin? So ito, oh. Kakailanganin ko na naman dito mga ka-vloggers yung bleeder natin. Ayan, oh. Meron akong sariling gamit dyan. Ayan, para wala akong taga-bomba kasi dito sa bahay. Walang bomba! Firme! Walang ganon mga ka-vloggers. Sariling ano yan. Sariling bleed. Mamaya pakikita ko po sa inyo paano ginagamit yan. Sige, galing. So, punta na po tayo doon sa ating Everest. Simulan na natin ang paggawa ng mga ka-vloggers. Panoorin po ninyo, maganda to, Pakikita ko sa inyo mga ka-vloggers, kung ano nangyari sa kanya. So ngayon mga ka-vloggers, pagka malamig pa yung sasakyan, no? Wala siya masyadong hindi pa umiipit yan. Pero pagka ginagamit mo na, siyempre mainit na rin yung fluid, lumalambot na yung rubber cap, yun na, tumutukod na siya, hindi bumabalik mga ka-vloggers, umiipit, sa madaling salita, hindi tukod, umiipit yung kanyang goma sa loob. Tingnan nyo ngayon, maayos pa yan. So ito, sa ngayon mga ka-vloggers, sa isa kayo, nakapang trabaho ako sapatos, napakarumi niyan. Tingnan nyo yung clutch ngayon, hindi pa siya umiipit niyan. Ayan, bumabalik agad. Pero pag naka-clutch ka, kunyari ganyan, tatakbo na sa alanganin. Yun na, pag mainit na po yung sasakyan, nakaapak ang ganyan, tapos nasa tulay ka na alanganin, nagaganong-ganon siya, bitaw ng konti, yun na, iipit na, napakalaki problema nun mga ka-vloggers, hindi na babalik. Kung naikwento, di ko alam kung naikwento ko na sa inyo nung nagpunta kami nung araw sa Bagak Bataan. Umipit din yan yung mga lumang rubber cup, hindi ko pa pinapalitan ng kanyang brand new na mga master. Nasa daan ako mga ka-vloggers, bundok yun, nasa vlog ng Furthest Travel Vlog, umipit. So anong gagawin mo? Sa bundok kami, yun yung bato-bato pa na pinuntahan namin. So ginawa ko, hanap akong tali, mula Bataan yun, nag-vlog pa kami, tinali ko po yung pedal sa paa ko. Dahil wala akong pyesa, nasa bundok. MacGyver. So, tali, kada itatas ko pa ako, umaangat, sumasama yung pedal. Hanggang sa naiuwi ko dito sa Olonga po yun, mga ka-vloggers, napakahirap. Kailangan, minsan MacGyver ka. Hindi ko sinabing gayahin ninyo, pero pagka nasa alanganin kang oras na wala kang pampalit, walang pyesa, wala kang mabibilan, talagang kailangan maging MacGyver ka. Sandali, ito po yung master ngayon, tingnan nyo, umitim na naman yung kanyang fluid. Ayan mga ka-vloggers,
Ayan oh. Nung nakakaraan maganda pa yan eh. Kaya lang napansin ko maitim na naman. Ayan oh. So parang natutunaw na naman yung rubber nya. So kailangan ko na siyang tanggalin na naman ha. Ano mga kailangan pag gagawa ka nito? Dahil gusto ko nga maituro sa inyo, no? Pag nangyari sa inyo yan, kailangan, siyempre, dahil mababa doon sa ilalim, jack. So, itataas to, ha? Tataas niya yung sasakyan. Tapos, maganda ka ng mga lihabi mo. 8 kasi yung bleeder. Tapos, sakit na 12 doon sa ilalim. So, may pedal, no? Tapos Phillips screw dito, alisin mo yung nakasagabal dito. Isa-isa lahat ng kailangan ninyo ihanda ninyo. Dahil kailangan kompleto kayo. Gis naman yung dito sa gis na liabi ha. Yung dito sa may fitting dito para maluwagan. Bago nyo kakalasin yung master, luwagan nyo na muna. Ito, mga ka-vloggers, to. Luwagan nyo to, gis to. So bago nyo alisin doon sa loob, maluwagan mo na dapat yan. Kasi mahirap yung luwagan niya pagka nakakalas na yan ha. So aalisin din to para maluwag yan, no? At dahil gusto ko nga matapon to kulay itim na to, ang gagawin ko itim na fluid ha. Bubuksan ko na lang doon sa secondary master. Patutuluin ko na lang, sasahurin ko yung fluid doon, patutuluin ko na lang hanggang sa maubos yung laman niya para lang matanggal. Tapos pagka naman mamaya i-bleed na, no, bago na yung magiging fluid na naman dito sa master sa primary, dito sa taas, hihigupin yun doon. Lagay ka lang ng lagay uli hanggang sa pumuti na lahat yung fluid. Pati yung linya nun malilinis. So, pakikita ko po sa inyo isa-isa mga ka-vloggers. Kaya ako ginawa itong vlog na to dahil gusto ko mapanood ninyo. Hindi dahil sa sabihin sira na naman si Everest ko. Hindi po. Hindi kasalanan ni Everest yan. Ang ganda na nga niya eh. Kaya lang, yun na ipalit ko. Bumigay kaagad yung goma. Hindi ko alam bakit ganun. Hindi ko alam kung matapang yung isang klase ng brake fluid or mahina lang talaga yung rubber cap. So, nalaman natin. Siyempre, hindi mo sila gagawa ng mahinang rubber cap. Hindi rin mo sila gagawa ng matapang na fluid. So, baka hindi sila compatible. Pero, basta gagawin ko na lang siya. Kung ano magagawa ko. Seiken ang katapat niyan. Sige. Simulan ko na mga ka-vloggers ha. So, una-una, kailangan matanggal to para mabunot ko to. Andali. So, alisip ko na muna to para matanggal to kasi istorbo mamaya dito yan. Hindi mo mabubunot yung master ha. So, ito kalas na siya. So, luluwagan ko na muna to mga ka-vloggers ha. Tapos, kakalasin ko na siya ha, sa loob. Sige, simulan na muna natin yan. So, doon na muna tayo ngayon sa ilalim ha. So, ito po mga ka-vloggers. Aray ko. Sige. Ito yung pedal no? Ng clutch. Dito nakakonect yung master ha. Yan yung rod na. Push rod. Kailangan matanggal yung mga bolt na to. Ay nut yan. At meron pang isa sa ilalim yan. Dito sa likod ha. Kung nakikita nyo. Ayan. So ito namang pedal. Dahil meron akong dyan yung pinaka-gap dito para halos pantay-pantay. Yung gaya ng tinuro ko sa inyo doon sa Avanza. So, kailangan luwagan muna to para umangat muna tong pedal na to. Ha? To. Tinuturo ko lang po sa inyo paano ginagawa mga ka-vloggers ha. Ayun. Naluwagan ko na yung pinaka-stopper na yun. Aangat ko ngayon to. Bolt. Medyo tulak nyo konti to para lumayo ng konti muna rito. Ha? Hindi tumutulak to. Bakit ko niluluwagan muna to? Para umangat muna yung pedal, lumayo. Yun na. Yun na, mga ka-vloggers. Kasi, mahirap inaalis yung itong parang pinaka bolt dito na nakakabit sa pedal. Ito,
mahirap alisin. Wala siya nung parang nut o ano, may mga clip lang yan eh. Pero nahihirapan akong tanggalin yan dito sa likod. So para madali, luluwagan mo lang yun dito, ayan o, 12, tapos area mo na to. Nakalak siya rito, ha, ayan na, tunat na to. Ingat lang kayo, yan, okay. O, ngayon naluwagan ko na yan, ha. Tanggal na po yung pagkakalak nitong push rod dito kasi itong stopper niya, no. So pwede na po ninyong i-atras to. Kaya naman inaano ko yun dito, niluwagan, para ma-adjust nyo ngayon to, ha? Makalas, para hindi na mahirap, nakasama pa po to, alisin nyo pa to sa ilalabas, hindi naman dadaan dito sa butas. Ayan, oh. Maraming mga master na malaki ang butas, kasama lumalabas minsan to. Pero dito sa Everest, oh, makita ninyo ang dadaanan, ang kakase lang to, ha? Itong pinaka push rod, ayan, oh, tsaka yung nut. So ang gagawin ko nito, luwagan na to para sabay-sabay na po silang aatras doon sa likod. Sandali mga ka-vloggers, ha. So kailangan maluwagan to. At yun nasa likod. Yun. So yun na, mahuhulog ang master doon yan sa labas. Buti nakakabit pa yung kanyang tubing, ha. Ayan. So ito mga ka-vloggers, pwede nyo na luwagan pa to, ha. Atras na yun doon, nakikita ninyo, ha. Ayan na, oh. Tanggal na, oh, ha. So mabubunot na natin yung master. Labas lang ako. So ayan na po mga ka-vloggers, ha. Tanggal na doon sa loob. Luwagan nyo na ng todo to. Inuulit ko, ingat sa pintura, ha. May papatak yan dyan. So mag-ingat ng todo. Oh, ayan na. So ito na. Oh, kita nyo mga ka-vloggers, ha. Oh, ito yung isa. Ito yung isa. Ha? Ito yung kinalas natin, oh. Palit na nga ako, eh. Kaso ganun din. So kailangan makita natin kung ano nangyayari sa kanyang rubber cap, ha. Ito. Buksan na natin. So ito mga ka-vloggers, natanggal ko na yung lock, ha. Bubunutin na natin siya. Ayan na. So ito yung rubber cap na papalitan natin, ha. Ayan ito, malambot, oh. Yung isa para dito sa kung tumatagas dito sa labas yan, to. Walang problema rito to, ha. Pag bumomba to mga ka-vloggers, pag inapakan nyo yung clutch, ito ang magtatrabaho, to, pinasarapan. At yan ang nakita ko, yan, o, tingnan nyo, malambot, oh, ha. Ayun, parang meron siyang ano, nakikita ninyo. Wala rito yan, ha, dito, itong una. Ayan, pagmusta natin, ha. Ayun, oh. Oo, nakikita ninyo to, ha. Ngayon, oh. Diyan na, umiipit, oh. Oh, iba itsura dito, ayan, oh. Ha. Ngayon, oh, to, oh. Itong buo. Ayan, medyo rito, ayos. Pero malambot, ayan, oh. Pero ang kitang-kitang problema ito, parang may guhit to, gumuhit to.
Ayan, no? Nakikita po ba ninyo? Ayan, no? Kaya nagkakaroon ng lusot. Umaganon to at maiipit siguro dito yan. So, papalitan ko yan mga ka-vloggers. Na ikakabit ko, syempre, itong bagong Seiken. Sa Seiken tayo, ayan, no? Maraming nakasulat sa loob, ha? Naka-emboss yung mga number nya, mga code nila dyan, yung size, kung ano man nakasulat dyan. Ganyan ang original, ha? Tandaan po ninyo yung pangalan na yan mga ka-vloggers, Seiken, ha? Yan lang ang nag-iisa para sa akin na Japan talaga. Ayan, no? 10 piraso, ha? 5.8 tong binili ko, eh. Japan talaga yan. Kaya kung maghahanap din lang kayo ng rubber cup, magpapalit kayo, ha? Seiken na hanapin nyo. Seiken wallet. Joke lang. Pero Seiken ang number 1 mga ka-vloggers. So kakalasin ko na to. At papalitan ko na po nun mga ka-vloggers, ha? Ito ilalagay ko dyan. Sige. Para matanggal to mga ka-vloggers, alisin nyo lang tong spring. Sandali. Ayan. Ayan. Tanggal na. Ayan. Tapos yung gomang yon, kasama na po yung parang yan. Ayan. Kasama nga maalis yun. Merong washer doon. Huwag yung alisin na yan. Ito. Ayan na siya. So ito mga ka-vloggers, napunasan ko na siya. Wala rin. Walang sulat sa loob. Ayan, no? Ha? Wala rin. Pero yung kapal niya, pareho sa nung Seiken. Ha? Pero walang sulat kahit saan. Ayan, no? Nakikita naman siguro ninyo, no? Wala siyang nakasulat. Hindi katulad nitong isang Seiken, no? Tsura pa lang, mukhang matatag na, tsaka matigas. Ayan, no? Tigas. Ito, wala na, malambot na, ha? Pero sa itsura, halos pareho sila ngayon. Kesa naman doon sa isa pang pinalitan ko noon to. Ngayon, pagmusta na ninyo, 3. Oh. Sa taas, oh. Iba pa rin ang Seiken, panalo sa taas, oh. Oh. Ito yung isa. Malambot, oh. At ang sinasabi ko, mga ka-vloggers, tingnan ninyo, merong para umipit. Ayan, oh. Oh. Kita ninyo yan. Yan, yung guhit na yan, oh. Oh. Lumubog, oh. Tumupi. Yan yun. Yung iba, wala, oh. Pero banda rito, ayan, oh. Oh. Kita nyo, no? Yan ang naging dahilan. So, tabi lahat yan. Dito tayo kay Seiken, ha? Bobombang ko lang ng hangin muna yan. So ito mga ka-vloggers, bago ko isalpak to, ha? Lalagyan ko muna siya ng grasa, pati yung loob, ha? Kung kayo hindi kayo mahilig sa ganon, hindi ko naman po sinabing gayahin nyo ako, ha? Pero ako mulat mula, basta nagbukas ako nyan, nilalagyan ko talaga ng grease, ha? Pampadulas sa loob. Lalo na sa mga to, yung mga gumagasgas, ha? Gumagasgas sa loob ng cylinder to, yung pinaka-bore na ron, master. Iba yung may padulas na yan, hindi yung labas lang. Yun. Sa loob. Ito na. Oh, si Seiken na ngayon to, mga ka-vloggers. Sure ball na to. Pagpasok pa lang, swabe na. Hindi na po pwersa yung mga goma. Tapos lalagay ko lang po yung lock, ha, mga ka-vloggers. So ito mga ka-vloggers, naipwesto ko na nga tong tapos sinalpak na kagad yung kanya tubo, fitting nya. Ayan na, oh. Pero hindi pa nakakabit sa loob yan. So tatakpan ko muna para hindi magkaroon ng dumi.
So, ayan na. Salpa ko muna doon. Tapos saka ko pakakahigpit na to. So, gusto ko medyo pantay-pantay lang. Ayan, oh, ayan. Tapos ito yung lock niya na. Ayan. Okay. So, ngayon, kung yan ang gusto mo ano yan, kung kulang ka pa dyan, gusto mo pa ibaba ng konti, pwede pa. Oh. Ayan. Ha? Tapos ilak mo na to. Tinuro ko po sa inyo doon sa isang vlog ko, doon sa sasakyan ng anak ko. Avanza, di ba? Ilak niya na to para wag na gumalaw to. Ha? Yun. So, ang gagawin natin ngayon, sa isa na po sikip. Ayan, nakukunin ko ang gusto kong clearance mamaya doon. Ayan doon. Pagka may fluid na ha. Yun doon ha. Oh, sa ngayon wala muna yun. Ano pa yan open ha. So ikakabit ko na muna ng mahigpit latchon. Tapos bibleed na tayo mga ka-vloggers ha. Yan dito. Siguruhin mo na ngayon na mahigpit ha. So ito mga ka-vloggers ha. Pasensya na. Medyo nahihirapan ako dito sa ilalim Taray ko. Mahirap talagang manguha ng camera. Ikaw na yung cameraman, ikaw pa yung gumagawa. Pero kaya yan. Para sa inyo, papakita ko lahat sa mga ka-vloggers. So ngayon, kukonect na natin tong ating gamit, no? Ito. Wala Hirap kasi dahil yung ilaw ha. So ikakabit ko na po ito mga ka-vloggers ha. Ito. Babacuumin ko siya. Tapos bubuksan ko. Tapos mamaya lagay ulit doon sa taas ng fluid. Okay. So sa ngayon, babacuum tayo. Siguro ganito na lang ang ilaw na to. Ayan o. Nakikita po ba ninyo? Nakita ninyo yung ginagawa ko doon. Ito. Ha? Kikita sana ninyo no? Ayan, ayan. Isa na po gusto ko lang maipakita sa inyo ha. So ando nakabangang hose. So ito mga ka-vloggers, kailangan magandang kabit ng hose doon. Checkin ko pala ha. Ayun naman So kailangan ito nakatayo itong pondo ha. Hindi higa kundi papasok siya rito sa ating pump. Ayan babacuum yan. Tingnan po ninyo. Bumbayin natin ulit. Buksan dito. Ayan madali. Madali yung fluid. Mga ka-vloggers, pasensya hindi ko alam kung nakikita niya. Pero ayan larga ko madali. Okay, sarado mo na ulit. Ito mga ka-vloggers, tuloy ito na yung fluid malinis na, di ba? Kita nyo? Sige. Vacuum lang ulit. Kakaroon ng leak. Saan? Somewhere. Napupersa siya. Nakikita naman niya, no? Malinis na. Wala nang kadumi-dumi. Ayan, pa-vacuum. Bubuksan ko ulit doon. Tingnan nyo pagmamadali Ayan, hangin yan
uli. Alisto kayo lagi doon sa taas ha, baka maubusan ng fluid. Ayan, hangin yan no. So ito mga kablagers, konting bleed pa. Tinignan ko yun doon sa taas eh. Okay lang, mayroon pang laman. Ayan, naka-vacuum pa rin, oh, ha? Puting-puti na po yung fluid natin. Ayan, oh, ha? Nakikita nyo to. So, konti na lang. Matigas na rin yung clutch. Tinignan ko. Sige, konti na lang. Tataas dito ng konti yan habang pumapasok, ha? Tapos dito makikita nyo yung fluid galing doon sa master sa taas. Ayan, ha? Oh, tumatakbo. Oh, tama na yan. So ito mga ka-vloggers, tingnan nyo, linis na ng fluid ha. Tapos naka-vacuum pa rito hanggang ngayon ha. Nakakabit pa rin yun doon ha. So titingnan ko lang muna ulit yung sa taas ha. Pati yung dami ng ating fluid. Alam niyo naman, napakahirap gumagawa sa ilalim ng sasakyan. Pero kailangan lang matyaga ka mga ka-vloggers. Sandali. Puntaan natin siya. Titingnan ko muna kung may lamang pang fluid. Tapos dagdagan na natin. Tapos tingnan natin itong pedal ha. Dito. Oops. Meron pa. Yan, kita naman no? Naglobat ako mga ka-vloggers eh. Ayun, meron pa. Ha? So ito, nadagdagan ko ng mga ka-vloggers. Ayan, kung muna ha. Titingnan natin ngayon yung pedal ha. So tingnan natin. Ayan o, tigas na mga ka-vloggers ha. Lumalaban na o. Ganda o. Ha? Diba? Suabe. Tsaka sinet ko na kanina to. Nung kinabit ko, na kailangan hindi siya tumutukod doon sa mga vloggers ha. Hindi siya dapat tutukod doon sa kanyang piston. Ayun o, yung doon ha, sa ilalim. Mga ka-vloggers, pakita ko sa inyo. Ayun o, kita nyo na o. Yan ang gap o. To, kumbaga may clearance to. Ayun mga ka-vloggers o, tingnan nyo ha. Ayun, kung nakikita ninyo. Ayun ha. Ayun, may clearance, may gap maluwag ha. Hindi nakatukod o nakapus na kagad doon sa piston niya ha. Ayun, maluwag Pwede ko pa siyang itukod ng konti-konti lang. Pangit naman na masyadong maluwag. Wala pa yan ha. Kaya hindi pa nagtatrabaho, maluwag na maluwag pa rito Pero pagka yan ay nakadikit na dikit, tukod yun mga ka-vloggers ha. Ayan okay na ako dyan, lalak ko na to. Ayan ha. May clearance ha, maluwag. Nakikita nyo naman siguro yung push rod doon may gap pa yan, hindi sa nakatulak na kagad Mahalaga po yan mga ka-vloggers. Wag ninyo itutukod, kundi ubos kagad ang clutch disc nyo, tsaka yung release bearing sandali, sira. Maraming sira dyan na technician, mga ka-vloggers, mga mekaniko. Hindi nila alam yung clearance dyan. Basta ang mahalaga lang ha. Eto, kung titingnan ninyo kailangan maluwag hindi nakatukod wala kung nakikita nyo wala pa, hindi pa siya dumadampi sa piston maluwag na maluwag. Kaya pag apak nyo ayan wala pa yun pasok na pasok ang clutch, ang ganda, pero hindi siya nakatukod mga abante pa nga pero pagka nakatukod dyan, hindi nyo maigalaw yan, nakaipit yan, walang galawan yan mga ka-vloggers ha.
Siguro magliligpit na lang ako mga ka-vloggers. Tapos na tong si Everest. Mahirap kasing gumagawa tapos nagba-vlog talaga. Gusto ko lang pong mapanood ninyo at makita ninyo at magkaroon kayong idea. Okay lang kung meron humahawak nitong camera kaso wala nga po at nakita ninyo gaano kahalaga mga ka-vloggers yung pambleeder ko, no? Na kahit wala akong katulong, nabibleed ko po yung clutch mga ka-vloggers. Napakalaking bagay nun. So, sana may natutunan po kayo mga ka-vloggers. Gusto ko lang kasi mapanood ninyo at magkaroon kayo ng idea, no? Ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers, paalam po. Tatapusin ko lang po at nagugutom na ako, mag-aalas 3 na yata ng tanghali at di pa ako tapos. Salamat po mga ka-vloggers sa panonood.